Alright? And sa good side naman guys, yung sinasabi nating energy ng success, nandito din siya, lumabas din siya sa inyo mga kapiksi. Yung iba sa inyo nag-i-strengthen yung inyong kabuhayan. And nagle-level up pa. And maaaring isa din ito sa mga reason kung bakit binubuli kayo ng boss nyo, no? Kasi parang magaling kayo mag-perform. For some of you, maaaring na-outperform nyo pa nga yung mga boss nyo. May mga ganun talaga, no? Tapos yung mga boss nagtitake ng credits. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Na-experience nyo na ba yun? Yung boss nyo, parang tinitake nila yung credit for something na ikaw yung gumawa. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is monthly taroscope para ngayong December para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tas titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video. So yes, yan yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi, no? Para ngayong December. Success! Wow! I-claim nyo na yan guys. I-mind nyo na yan sa comment section. Choose a new direction mga kapiksi. So, yes na yes para sa inyo mga kapiksi, no? So, lumabas yung yes dito. Tapos, mamaya, meron pa tayong yes or no pick a card reading. So, ibig sabihin, pag yes yung lumabas dito, guys, tapos yes ito, yes na yes talaga yan. Pero pag no yung lumabas dito, tapos may yes tayo, ibig sabihin maybe mga kapiksi. Alright? At least hindi no. Okay, so yes mga kapiksi, success, tagumpay, victory ang nag-aantay sa inyo mga kapiksi. So ibig sabihin nito, unti-unti nyo nang naaabot yung tuktok ng tagumpay. If mayroon kayong mga bagay na minamanifest, if mayroon kayong mga dinedesire, if mayroon kayong mga goals, maaaring may mga specific na milestones na ma-achieve kayo mga kapiksi. Nakita na kayo ng bunga ng mga resulta ng inyong mga paghihirap at mga kapiksi. Okay, so ituloy-tuloy nyo lang guys, and again no, since this is a very positive energy, yes, i-claim nyo na yan. Yes sa akin ng success, yes sa akin ng tagumpay, yes sa akin ng victory. So i-claim nyo na yan sa baba mga kapiksi, i-comment nyo sa baba. Alright, and then for some of you, you are being advised na pumili ng ibang direksyon sa buhay. So pwedeng same pa rin yung goal nyo, pero choose a new direction. So, kapag nabubunot ko to, palagi ko na-explain, kunwari, pupunta kayo sa airport, okay? Tapos, traffic sa EDSA. Kaso, malilate ka na sa flight mo, diba? So, yung destination mo, same pa rin, airport pa rin. Pero kung traffic sa EDSA, maghanap ka ng ibang direction, maghanap ka ng ibang way or lugar na pwedeng daanan yung sasakyan mo hanggang sa na iiwas ka sa EDSA, diba? Hanggang sa makarating ka sa airport. So, yun yung ibig sabihin nito mga kapiksi. So, kung gusto mong, let's say for example, yumaman, tapos ang ginagawa mo lang is magtrabaho, diba? So, alam naman natin na sometimes hindi talaga tayo yumayaman ng dahil sa pagtatrabaho lang, no? Baka pwede kang mag side hustle plus trabaho, diba? Side 9 plus trabaho, o kaya naman negosyo plus trabaho, investment plus trabaho, o kaya naman negosyo plus investment, diba? O kaya trabaho. May mga ganun, diba? Trabaho na sa umaga, pag uwi trabaho pa kasi nag-freelancing, ganyan. So, whatever you feel is comfortable for you, pero you may need to choose a new direction to get you to where you want to be. If we are doing the same thing over and over again, we cannot expect the same result, no? We cannot expect different result. 1 plus 1 equals 2 palagi. Kung gusto natin maging 3 or maging 4 or maging 5 yung sagot, kailangan magbago yung formula. 1 plus 2, 1 plus 3. Okay? Ibig sabihin, kailangan may gawin kang kakaiba para magbago din yung sagot or yung resulta. Ganun lang mga kapiksi. So, yan yung message para sa inyo Pisces ngayong December.
Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, lalo na tong success na to. So, tingnan natin yung ganap sa buhay mo, Pisces, ngayong December. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan, guys. And good news, no? Magbibigay ako ng 10% discount dahil malapit na magpasko. Until November 30, guys, sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, mga kapiksi. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send na kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung combination, guys, ng positive and negative energy. Unahin natin yung negative energy, guys, kasi for some of you, parang feeling ko may nang-aabuso sa inyo, lalo na sa trabaho. Parang nagiging biktima kayo ng pambubuli. Parang merong nagpapaiyak sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng hindi rin sa trabaho, pwedeng sa ano din, relationship with your partner or specific person. Pero yung iba sa inyo, guys, you are so broken-hearted and this is more on abuse, mga kapiksi. Pwedeng physical abuse, pwedeng verbal abuse, pwedeng emotional abuse, mental abuse, pwede rin, mga kapiksi. So, medyo mabigat ito para sa inyo. Yung iba sa inyo parang feeling ko walang masabihan o kaya naman pagka sinasabi nyo sila sa ibang tao, parang hindi nila kayo naiintindihan. Let's say for example, sinasabi mo sa friend mo, tapos parang hindi ka naman naiintindihan ng friend mo, parang hindi siya masyadong kinukonsuelo ka niya, pero parang hindi kanya mabigyan ng tamang advice or hindi kanya masyadong matulungan, parang hands off din, ganyan. And parang wala kayong ibang mahingahan ng sama ng loob or wala kayong ibang outlet, ganyan. So, umiiyak na lang yung iba sa inyo, mga kapiksi. And this is especially true, especially kung ang nambubuli sa inyo is boss nyo, diba? Ang hirap nun. Diba? Minsan mahirap yung ganon kasi boss nyo sila, diba? So, baka ganon lang talaga sila, baka ganon yung kultura sa kumpanya, ganyan. Minsan, pag magpa-HR ka, baka ikaw pa yung balikan ng boss mo, diba? Ganun kasi, di ba, yung HR kailangan, kumbaga parang nandun yung HR para magsumbong tayo, feeling natin na agrabyado tayo, pero sometimes pwede din mag backfire, lalo na kung boss mo yung sinusumbong mo. So, meron tayong subliminal, guys, if ever man na nakaresonate kayo dyan, yung ating subliminal na pampabait ng boss at mga katrabaho, no? If ever nabully kayo, pinagkakaisahan kayo or naabuso kayo sa trabaho, mga kapiksi, pwede nyo pakinggan yun para magkaroon kayo ng harmonious na relationship sa mga tao sa paligid nyo, at saka yung panghalina subliminal. Combo nyo yun, panghalina at saka pampabait ng boss at mga amo. Marami na tayong success stories dun, guys, so makatulong yan sa inyo. Right? On the good side, mga kapiksi, nakikita natin na ito kasing person na to, sorry, babalik ko lang. Ito kasing person na to, malakas siyang mag-power trip, no? Parang feeling ko naman, hindi lang siya sa'yo ganyan, pati sa ibang tao, pero mas grabe yung parang feeling mo. Especially kung medyo emotional kayo, balat sibuyas. So, parang hindi mo matake kagaya ng iba. Parang hindi ganun kadali para sa yung tanggapin, unlike nung iba na parang wala lang sa kanila, kahit binubuli sila, hindi nila masyadong tinitake seriously, pero kayo parang ramdam na ramdam nyo. Okay, alright. And sa good side naman, guys, yung sinasabi nating energy ng success, nandito din siya, lumabas din siya.
sa inyo mga kapiksi. Yung iba sa inyo nag-i-strengthen yung inyong kabuhayan. And nagle-level up pa. And maaaring isa din ito sa mga reason kung bakit binubuli kayo ng boss nyo, no? Kasi parang magaling kayo mag-perform. For some of you, maaaring na-outperform nyo pa nga yung mga boss nyo. May mga ganun talaga, no? Tapos yung mga boss nagtitake ng credits. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Na-experience nyo na ba yun? Yung boss nyo, parang tinitake nila yung credit for something na ikaw yung gumawa. Na-experience ko na yun, mga kapiksi. Kaya nag-resign ako. So, if feeling nyo naka-resonate kayo, comment down below. Pero ayan guys, nakikita natin yung energy ng success. Tagumpay talaga, nagli-level up kayo. Magaling kayo, tapos lalo pa kayong gumagaling, lalo pa kayong nagiging mahusay. At saka yung iba sa nyo guys, marunong kayo mag-control, no? Parang nakokontrol nyo yung sarili nyo. Kumbaga parang iniiyak nyo lang sa sarili nyo, pero pagkaharap nyo na yung ibang tao, ganyan, parang okay lang kayo. Hindi nyo pinapakita sa iba yung inyong mga sufferings, yung mga pain nyo, emotional pain. Sometimes nakakatulong yun, sometimes hindi, kasi wala ka masabihan, so baka sumabog ka. And for some of you, maganda yung energy nyo within the family, sa relationship nyo within the family, maganda. Very peaceful mga kapiksi. Alright? So, tingnan pa natin. Comment down below guys if ever man na nakaka-resonate kayo. For some of you, I'm sensing na gusto nyo mag-resign sa trabaho or gusto nyo lumipat, pero parang napipigilan kayo, no? Kasi parang may mga pinanghihinayangan kayo. Yung iba sa nyo guys, parang feeling ko nasasakal talaga kayo dun sa trabaho nyo. Hindi dun sa work mismo, kundi dun sa mga katrabaho, no? Parang hindi lang ito boss, pero yung culture mismo, parang toxic din yung mga ka-office mate mo, ganyan, ka-work mo. And parang nasasakal ka na, ganyan, timping-timpi ka lang. Pero for some of you, parang dream job mo ito eh. Yung iba sa inyo kaya tinitiis nyo kasi maganda yung sahod, pwedeng maganda rin yung posisyon nyo mga kapiksi, lalo na kung nasa ibang bansa kayo guys, tapos ibang lahi. Pwede kasing mga ibang lahi yung katrabaho nyo. Syempre pag ibang lahi, medyo mahirap, di ba? Magkakaiba kayo ng kultura, ganyan. Meron ding ibang lahi na racist, may pagka-racist, 'di ba? So, pwedeng nabibiktima din kayo ng mga ganun, mga kapiksi. Kaya parang naiisip nyo na lumipat ng trabaho, pero nanghihinayang kayo kasi yung iba sa inyo maganda yung mga pasahod and maganda yung mga benefits sa trabaho nyo. May mga bagay na mamamanifest pa kayo mga kapiksi, no? Parang nagkaroon pa kayo ng dagdag kaalaman, guys. If you are manifesting for like mga additional certification, paaral, study, training, yan. Kasi may ibang kumpanya na nagpapa-training, no? Libreng training sa mga empleyado nila. For some of you, maaaring yung ma-manifest yan, mga kapiksi. Kumbaga, shortlist kayo, guys, dyan sa ganyang klaseng mga benefits. Alright? So, imayin nyo na yung mga success, guys. Yung mga sinabi ko sa inyo, magandang energy, imayin nyo na yun. Yun yung mga positive energies nyo, mga kapiksi, ngayong December. Eto na, dito na tayo sa ating yes or no, pick a hard reading. Nakalimutan ko pala. For some of you na mga nagnenegosyo, mga kapiksi, medyo challenging din yung sa business nyo kasi medyo nasa-saturate na yung market. So, ibig sabihin, medyo dumadami yung competitors nyo. Pero wag kayo masyadong mag-focus sa competitors, mag-focus kayo sa sarili nyo, no? Pwede nyo pakinggan yung mga pampaswerte sa negosyo, subliminal natin, pampadami ng customer, pampalago ng kita, ganyan, para makatulong sa mga negosyo nyo. Pwede yun kahit offline seller kayo or online seller, mga kapiksi. Pwede rin sa mga ahente, mga salesman, ganyan, sales lady, mga nagbebenta-benta ng kung ano-ganek. So, hinga kayo ng malalim, guys. Tapos, isipin nyo sa isip nyo yung tanong nyo. Isang tanong lang, answerable by yes or no. Yung gusto nyo malaman for December. Habang sinashuffle ko itong mga kapiksi, remind ko lang kayo, meron tayong exclusive membership program sa ating channel. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to. Kaya dyan sa ating YouTube homepage, pagka member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Ay, sorry. Dapat pala nakabaliktad.
So, hinga ng malalim mga kapiksi, tapos pili ng isa. Ito yung card 1, ito yung card 2, ito yung card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, yes, yes equals yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes din. So, yes, yes equals yes. And then, kung card 3 naman, ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. So, yes, no equals maybe. Ito yun guys, no, kasi may nakuha tayong yes kanina. So, pag 1, yes, yes. Pag 2, yes, yes. Yes na yes, ibig sabihin. And then, kung 3 naman, yes, no, ibig sabihin nito maybe. Alright? So, ayan ang reading mo, Pisces. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 money kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksin. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.